Let's go! Yo! T-shirt. Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Eto nga po pala ay kadugsong nung huli kong video. Kung napanood niyo yun, nung galing kaming Costco. After nga namin mag-Costco, umuwi muna kami sa bahay para hintayin si ate. Kaya naman, kumpleto kami ngayon. At dahil nag-rent nga kami ng sasakyan, sinulit talaga namin ito. Dahil may blessing nga na galing sa work ni Daddy, itong gift card or gift check. Gagamitin namin ito ngayon. Nakalagay kasi dito na pwede to sa Max Value Supermarket, kaso walang supermarket na ganun dito. Kaya naman sabi ko kay Daddy, pumunta na lang kami sa Iyon at gamitin natin ito. At dahil hindi pa nga ako nakakabili ng gamit ni Bunso, eto na lang ipambabayad ko. Sa mga hindi nakakaalam, this coming April nga po, papasok na si Bunso sa kindergarten or Yochen. Na andito na nga po pala kami sa Iyon, dito sa department store. Kaso nag-ikot-ikot kami dito, walang mga pambata, kaya naman nagtanong kami. At sabi nga nila, nasa kabilang dulo daw, kaya naman lumipat kami. At nandito na nga kami, dito sa Kids Republic Iyon. Na andito nga po pala lahat. At eto nga, merong mga hand towel dito. Kailangan nga pala to ni Bunso, pero bago yon magtatanong muna ako sa kanya kung anong gusto niyang design. At meron din ditong shoes bag. Dito pala nila ilalagay yung indoor shoes nila. Ang cute, pero bago yon magtatanong muna ako sa kanya kung anong gusto niyang design. Mahirap na kapag ako ang namili ng design. In ko si Bunso kung ano yung gusto niyang design. Kasi pwede nito, 3 pieces lang. It's, ano na siya. So, yan. Wait. Gusto daw niya ng car. So, we're going to look car. I think this one. Car? It's not a car. Parang mga truck. Walang car. Dinosaur. Ay! Nalaglag! Wala palang car dito. Ang hirap mamili tuloy. Kaya naman, pinili ko na lang yung train. At dito naman sa shoes bag, papipiliin ko din si Bunso kung itong dinosaur o yung car din. Or itong train. Pwede siyang baligtarin. Ayan. Nag-ikot-ikot pa nga ako dito. Marami pala talagang pambata dito. Halos na andito lahat, kahit yung pang teen. Ano ba yan? Nabulol na naman ako. Naalala ko nga pala, nasira na yung payong ni ate. Mamaya, bibili tayo niyan. Tay, alam ko na kasi yung bibilhin. Kasi si ate, nag-yotcha na siya before. So, nag-kindergarten na si ate. So, halos alam ko na yung bibilihin para kay Bunso. Yung mga needs niyang bilhin para sa school. So, punta tayo dun sa parang bed. Ayun, medyo pricey siya. Ayun. Ganito. Ito, wala pang bag. Ayun. Ito, yung iba may mga bag. Ito wala. Tapos ito yung may mga bags. So, pwede mo siyang dalhin sa school. Pero iniisip ko, meron kasi si Bunsong ganito. May ganito na siya sa bahay. So, huwag na lang akong bibili kaya. Hindi na lang ako bibili kasi baka isang beses lang niya gagamitin. Tapos next year, hindi niya na magagamit. Sayang. So, yun. Siguro bag na lang yung bibilihin ko para lagayan niya. At tinanong ko nga pala si Bunso kung ano yung gusto niyang design sa shoes bag. Ganito na lang daw, dinosaur. So, yung lagay niya ng shoes, dinosaur din, para partner. Ayan. So, bibili pa tayo na lagayan ng inumin niya. At eto nga, nakita ko rin ito. Binilhan ko na rin si ate. Maliit na towel at tissue na rin. Naandito na nga pala yung makulit na bata. Nakadalawang palit kami ng cart niyan. May nakita na nga kaming pot bottle. Mura lang siya. Namin niya, it's nasa 1,100 lang. So, ayan. At bumili na rin ako ng knapsack bag niya. At dinosaur nga daw yung gusto niya. Kailangan niya kasi ito kasi lalo na kapag may mga picnic sila sa school o excursion. At bumili na rin nga pala ako ng payong ni ate at Bunso. At eto nga si Bunso, nakakita ng tren. At sabi ko nga sa kanila, dyan lang sila dahil magbabayad na ako. Kapag nasa counter ka na talaga, kakabahan ka na talaga kapag ganito, nakikita mong presyo na.
At ayan nga, lumampas na. Pero okay lang, at least nakatipid pa rin ako ng itchimang or 3,500 peso. Pero salamat pa rin sa Lord. Sige, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama. Ugaliin natin palagi na magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kasi minsan hindi natin alam na ang buhay natin na nilalagyan natin ng reklamo ang buhay na pinapangarap ng ibang tao. Huwag mo lang sabihing bless ang sarili mo tuwing may pera ka. Kasi ang bless ay maraming ibig sabihin yan. Maayos na pamilya, malusog na pangangatawan at maayos na trabaho. At kung hindi ka naman masaya o kontento sa natatanggap mo, magpasalamat ka na lang sa mga sitwasyon na nalampasan mo at napagtagumpayan mo. Okay lang maghangad ng mataas pero magkaroon ka din ng pang-intindi o pangtanggap kung ano ang kayang ibigay sa iyo ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, kapag nag-concentrate ka lang sa mga bagay na wala ka, talagang you will never have enough. Pero kung tanggap mo kung anong meron ka at natuto kang magpasalamat, hindi ka makakaramdam na pulubi ka o mahirap ka. Yun lang po, salamat!